What's up mga ka-ASQ? Alright, so sa video ito, ituturo natin kung paano magbasa ng column reinforcement, right? So importante ito, right? Kasi ang column, yan yung nagsusupport sa superstructure natin, right? Alright, so para rin ito sa mga site engineers, project engineers, right? Na nasa site palagi. Ang site engineer ay siya yung nag-i-estimate nito at nagsusupervise sa site, right? Lalo na pag cut and bend yung bakal, siya yung nag-i-estimate nito para isend sa cut and bend company, right? And then pagdating sa site, siya din ang nagmamanage ng installation, right? Kasama ng foreman. Alright, so ganun din sa quality engineer, no? Siya yung pag natapos na install ng site engineer, alright, ang quality engineer naman ang mag-counter check nito, right? Base sa approved drawing. Right? Pagkatapos naman ng quality engineer, kung ready na, siya naman yung magre-raise ng inspection sa consultant. Right? So dapat alam din ng consultant to, no? Kasi importante ito. Right? So guys, pasensya na. Matagal-tagal ang aking posting. So ngayon lang, no, may nag-request na more videos on how to, no, paano magbasa ng plano. Right? So ito, importante, column. Right? So bago ang lahat, let's have an intro. Alright guys, welcome back. Alright, so bago natin simulan ang discussion, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell icon para ma-notify ka sa mga bago kong mga videos na ipopost in the future. Right, so okay, let's get started. Ngayon, punta ka sa drawing yung column schedule, right? So makikita mo yung isang drawing mo na column schedules na ganito, right? Ganito siya. May mga details, right? Ito yung mga columns. So mayroon siyang C1 indicates column 1, column 2, column 3, column 3A, 3B, and so on and so forth, right? So ganun yan. And then dito mayroon din siyang from sa unang column nitong ating drawing sheet, basement to ground floor, right? So ibig sabihin, from itong details na to ay from basement to ground floor, right? Pagdating naman dito sa pangalawang column, mayroon siyang ground floor to mezzanine floor. Pag wala yan, meaning wala siyang C1 doon, right? Nandun lang siya sa basement to ground floor. Alright, so mayroon din siyang mezzanine floor to roof floor. Okay, so meaning nag-direct na siya. Ibig sabihin, mezzanine to first floor, second floor, third floor, right? Ay pare-pareha. Alright?
pare-parehas, right? Okay. So dito meron din siyang sa pangalawa, basement to ground floor. So ito yung continuation, right? Kasi dito C13, so doon nag C14 siya, right? Ayan ang karugtong. Okay, hindi ko na sinama sa pagprint yung print ko as PDF yung title block dito para siyempre hindi na natin ipakita yung mga mga name ng consultant, name ng contractor, name ng project management at iba pa. So ito na lang tayo, pero column schedule to, right? So pag may ganito ka, syempre ang kailangan mo malocate mo yung C1 kung nasaan ito, right? So punta ka naman sa ground floor plan, yung sa structural drawing nyo ito, lahat ito structural drawing. So punta ka sa folder mo na structural drawing, nandoon lahat yung drawings mo. Okay, so let us give an example sa ground floor plan. Let's find column. So ito yung column, see? Ayan yung column. See, ito C17 for example, right? Ito meron din C26, yun yung indication niya. Ito naman C26 pareha. So ito C44, C44, right? C25, C25. So yun yung column yung naka-dark, right? Okay, so sa ngayon column lang muna tayo. Kung may nakikita kang mga ganyan, ito yung mga staircase, right? May separate na drawing din yan. So i-explain din natin yan sa mga next videos natin. Yung mga yan, yung mga staircase, mga core wall, yung lift wall, right? So sa ngayon column lang muna tayo, right? So ito yung mga column kung makikita nyo. Ito yung sa ground floor, right? So magbigay rin tayo sa mezzanine, no? Ito mezzanine, right? Ang mga mezzanine, C28, C28, right? C28, C44, C13, C52, right? So ayan, may core wall na naman sa staircase. Saka yung mga ganito, explain natin yan, right? So para maintindihan, right? So ayan siya. Ito, explain na natin to. So ibig sabihin itong 225, yun yung thickness ng iyong slab, right? Nakalagay na. So post tension slab, ang slab na ito ay post tension. And then itong plus 9 SSL or structural surface level, ibig sabihin nanggaling siya sa 0. Okay, yung mezzanine, right? Tingnan natin yung ground floor. Now explain muna natin to para maintindihan. Okay, sana tingnan natin. Ito yung ground floor. Kung makikita mo rito, positive sana yan, maghanap tayo rito. It's fine. Yun siya. So eto na yan, diba? Ground floor, sunod na ground floor, mezzanine. So ang ground floor mo ay nasa plus 4.15 from 0. So ang basement nito, yun yung reference na 0, no? Alright, is level or structural surface level.
Structural surface level meaning yun yung sa top ng concrete, no? Wala pang finishing. Kasi pag finishing na, ibig sabihin yun FFL, finished floor line. So sa ngayon, dahil structural, yan ay SSL. Then dito 250 din ang thickness niya. But dito sa ground floor na to, ang thickness varies, kasi mayroon pa siyang basement. So may mga areas na iba ang thickness, katulad dito 650 yung thickness ng concrete, right, ng slab. Ito rin, right? So makikita nyo yan sa mga sections, which is i-explain din natin sa mga ibang videos natin. And then dito makikita mo magkaiba rito, ibig sabihin ito mas mataas kaysa dito mas mababa, 3.95, right, from basement. Kaya from ground floor to mezzanine, tatay rito naging 9 siya kasi mas mataas na siya, no, sunod sa ground floor. Alright, so okay, let's go back sa pagbabasa ng ating reinforcement details. Right, so okay, so let's give an example. C26, no, itong C26 medyo malaki-laki rito, 1.5 by 0.4, so malaki nga to. So let's go to C26. May dumaang lamok. Okay, let's find C26. I think dito na yun. Let's go directly to our drawing. So yung dito ka titingin sa yung schedule, and then yan, ganito ang gagawin mo pag punta mo sa site. So dala mo yung plan, yan, kasi ilolocate mo kung ano itong C26 kunwari, no? So hanapin mo, kunin mo yung iyong column schedule details, ito, right? So yan na, magbabasa ka na ngayon. So ito C26, let's go to our schedule. 26 ito, diba? 25, 24, 25, 26. So 26, yun, ito yung 26. So ground floor ito, ground floor. Let's check kung ito nga ay dapat ground floor to mezzanine, di ba? So tama, ground floor to mezzanine. Alright, so ito yung 26. Okay, let's blow up para maano natin. Lamok, nahuli natin. Uy. Alright, so let's go back. Let's blow up pa. Yun, malinaw na. So ito yung C26. Let's verify again. Yan, C26. Alright, so yan, ibig sabihin yan, dun sa plano 1.5 by 0.4, right, or 1500 mm by 400 mm. Let's verify, tama siya, 400 mm by 1.5, right? So dito sa kanyang reinforcement detail, dito ra nakatutok na nga, ayan, 2T25, ibig sabihin dalawang pirasong T stands for diameter. Yan yung mga notation doon sa Dubai, eh. So hopefully dito sa Philippines ganun din, no? Pero siguro sa Pilipinas diameter to, okay? O symbol na ano. Okay, kasi noong bago rin ako sa Dubai, nanibago rin ako sa mga ganitong notation. Alright.
So, ibig sabihin nito, diameter, T25, right? Diameter. 2 piraso dito sa gitna. Ito naman, 20 T32 plus 2 T25. So, kung bago ka, malilito ka nito. Ano ba tong ganito? Ganun. Noon din, nalito rin ako eh. Ito. Mga T10 minus 150 links. So, kung bago ka nga sa ganitong mga details, medyo hindi mo kaagad makatch up. Pero ngayon, tuturo nga natin. Ibig sabihin ng 20 piraso na diameter 32 plus dalawang diameter 25. So, yung dalawang 25, ito na yon. So, ito na lang ang i-count natin, no? 20 piraso. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tama, di ba? So, yan siya. Check. Check na rin ito, di ba? So, ganyan, mag-check. And then, yung ano rin, ito, ibig sabihin itong T, diameter nga, di ba? Diameter, ito namang 150, yan yung spacing ng ang links, ibig sabihin stirrups. Doon kasi sa ibang bansa, links ang nakalagay, no? Pero dito sa atin, sa Pilipinas, stirrups. So, ito, yung T dito sa atin, yung bang symbol ng ng diameter. Just correct me, no? So, madali siyang maintindihan. Doon kasi T. Nagtaka rin ako rito T. Doon sa ibang bansa, T ang nakalagay. So, ibig sabihin yan, diameter. Ibig sabihin, diameter 10 mm ang stirrups or lengths. Space at 150. Okay? Alright, so ayan siya. Ngayon, magtataka ka bakit parang may ganito. So, ibig sabihin yan, may tatlong uri ka ng stirrups. Ito yung isa na buong pa ganun. Bantayan mo rin ito, importante ito. At isa nito nakaganon siya, and then pangalawa ito kaganon siya. So yan, magkasama yan sa isang row, no? So ang distance niyan 150 bawat grupo ng ganito. Okay, so importante yan. So yan siya. Okay, so ganun magbasa ng column schedule. So alam mo ngayon, pagtingin mo dito sa site, okay, na-check mo C26, okay, tama, di ba? Then dito sa kabila C26, so pareho pa rin ito. Okay, so let's give an example also. Dito hanap pa tayo dito sa ground floor. Okay, so itong hanap tayo ng malaki-laki. Itong C25 medyo malaki rin yata ito. Hanap pa tayo dito. Pasensya na guys, kinat ko lang doon sa malaki kasi napakalaking project to. Ang lapad, siyam na building to eh. Kaya nung binuo ko siyang ginawang PDF, malabo siya. So ginawa ko na lang part. So ganito, malinaw na siya. Ayan, yan. Hanap tayo ng malaki. C52. Try natin C52. This is a square column. Okay, let's go to our schedule. C52. Tingnan natin ang C52. I think kasi may apat na drawing to, malamang sa pang-apat na drawing C52. Hanggang C26 na lang pala to yung ating example.
Okay. Ayan siya. Hanapin natin, let's say C13. Okay. C13. So ito yung C13, no? Doon sa plan, ang C13 ay ba't wala sukat to? C13. So dahil wala naman, ito beam to eh. So yun na lang ang reference mo. C13 1500 mm by 300 mm. Right, nandyan naman din. And then mayroon siyang 20-40-20, ibig sabihin 24 piraso na diameter 20, no? So bilangin natin siya para mas mabilis, by 2 na lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? So ilan na yan? 20. So 24, 21, 22, 23, 24. Right? So tama siya. Okay. Then ang links niya or stirrups ay diameter 10 at 150 rin ang spacing. So ito rin siya para sa 10. 10 mm diameter is spaced at every 150. Okay, so halos parehas lang din yung kanyang links. May tatlong type ng stirrups. Isa nito, dalawa, tatlo, right? So may C12, right? Hanapin natin C12. I think C12 medyo malaki-laki ito, no? C25 sorry guys. So C12, tinan mo C12, no? Medyo napakalaki. So yan, I think 2250, and then 4x400. So as you can see, mayroong 34 piraso na diameter 16 mm. Okay, so buo siya puro 16. Yung una kanina na 26 halo siya, so ito puro 16 mm diameter. So bilangin natin 34 by 2 na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ibig sabihin 30 yan. Dahil 34, 31, 32, 33, 34. So tama. So check siya. So huwag kalimutan na sa site, sukatin nyo rin, no, na inyong metrohan yung haba na yan at ito kung tama. And then ito ring mga to, sukatin nyo rin yan, yung links na yan. And then concrete cover, sukatin nyo. Right, so yung stirrups niya 10 mm diameter is spaced at 150 rin, no? Yung links meaning stirrups. Right, so magbigay pa tayo yung C25. I think natapos na natin yung C25. Let's go. Yan, C25. Yun, no? C25 dito. Yan siya. Ito siya ngayon. Meron din siyang sukat na 1500 mm by 300 mm. Yan siya. Halos kaparehas, pero yung vertical bars niya iba. So dito may 22 pirasong diameter 25 at may dalawang diameter 20. So nandoon na siya, yung dalawa. So ibig sabihin ito 22 piraso. So counter check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So tama, 22. So check yan.
Yung 10mm naman ay diameter ng stirrups. Ayan siya, at space at 150. So check nyo yan mga AG sa site. Alright, so let's go to mezzanine. Let's have an example here. So mayroon tayong C13. I think C13, yan. Ayun yung C13. So ganun din siya. Alright, C13 by 24 pieces na, diameter 20. So yan siya, may sukat na 1.5 by 0.3. So check nyo rin yan. Okay, yan yung sa mezzanine. Okay, so ano pang mayroon dito? C17, ayan siya, C13, C14, C25. At karamihan ano siya, C13. Okay, so let's check C17. Let's go to our schedule. Okay, dito 17. So yung 17, sabi raw ito ay mezzanine, di ba? So dapat pumunta ka sa tamang column. Ito ay ground, yan, basement to ground. So ibig sabihin pumunta ka sa mezzanine. Ito yun, no? Mag-ingat ka rin dyan, no? Dahil ito dapat hindi pa nga ground floor to mezzanine. Ito yun, dito ka mezzanine, yan, no? To first floor. Okay, sa Dubai kasi may first floor, no? Dito ang tawag nila sa first floor second floor na. So iba sa Dubai, ground floor, first floor, second floor, ganun sa Dubai or sa ibang bansa. Dito ang first floor dito, yan yung ground floor sa Pilipinas. Then yung first, second floor na. Okay, so let's go back to C17. Ayan siya, right? So ito yung C17. So ito ang maganda, oh. Meron siyang sukat na 1,500 by 200. So manipis-nipis na siya ngayon. At ang kanyang verticals reinforcement may apat na tag 20 mm diameter. Okay, ito ibig sabihin ito sa kanto, right? 20 mm yan. Okay, 1, 2, 3, 4. Ayan na siya. Plus mayroon pa daw siyang 18 piraso na diameter 16 mm. So bilangin natin, let's enlarge this. Wala na. So dito 18 daw, so 9 na by 2 ang bilang mo rito. Alright, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, 18 piraso. Ngayon yung links niya or stirrups, mayroon namang 10 mm diameter, space at every 150. Okay, and then now ito may 3 types naman ng stirrups. Ayan siya. Una ito, right, and then ito, tsaka ito. Alright, so guys, I hope nakatulong tayo kung paano magbasa ng column reinforcement. Okay, ayan siya. So simple lang. Pag ready ka na pumunta sa site, dalhin mo na itong ground floor plan mo o mga plan, kasi dyan naka-indicate yung notation ng column like C25, C13, C25 and so on and so forth. So then dalhin mo rin yung column schedule mo, right? Alright, so especially kung kasama mo na yung consultant, kailangan may dala ka nito.
Okay. Consultant, may dala rin yan. So, dapat as a QA/QC engineer or site engineer, may dala ka lagi nito. Okay? Alright. So, yan lang po mga ka-SQ. So, huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod na videos natin. Tuturo natin paano magbasa ng mga lift wall, diba? Yung lift, yung sa elevator, at saka mga staircase wall. Separate kasi yan eh. At marami pang iba. So, thank you. Maraming salamat po.